What is up, you guys? So sa video na ito, isipapakita po sa inyo kung paano nga ba gumagana yung sistema ng inverted fallback. Kung makikita nyo dito guys is mayroong apat na depensa or fullback yung Manchester United. At kung napapansin nyo dito guys, yung kanilang right back is tumakbo papuntang kanan kung saan nandoon din yung direksyon ng bola. At sa punto na ito guys is nandito na sa taas yung right back at yung natira sa ilalim is tatlong depensa na lang ng Manchester United. So ayan, kung makikita nyo, dyan sinipa ng Liverpool yung bola pabalik at pansinin nyo guys kung ano yung ginawa ng right back. So, nung pabalik na yung bola guys, yung right back dyan is dali-dali na rin tumakbo, pabalik sa baba para tumulong sa depensa kasi nga tatlo na lang yung natirang depensa doon sa baba. So, dito naman guys is bumaba ulit si right back para tumulong sa depensa at nakuha niya nga dito yung bola. So, dito nga guys, is pinasa niya agad sa mid yung bola at tingnan niyo ng direction ng midfielder is papunta siya ng kaliwa. So, pansinin niyo dito guys kung ano yung ginawa ni right back at ni left back. At nung napunta na nga yung bola doon sa kaliwa, itong si left back is umakyat na rin sa kaliwa. At itong si right back is nanatili lang siya sa kanyang posisyon at yung dalawang center back ay umakyat din para mag-align doon kay right back. So dito nga guys is nag-overlap na si left back doon kay left wing at nasa offensive position na sila. At dito guys, tingnan naman natin yung diskarte ng Liverpool sa kanilang inverted fullback. Kung mapapansin nyo dito guys, is meron din silang apat na depensa. So dito nga guys, is nakuha ni mid yung bola at papunta siya sa direksyon na kanan. At kung mapapansin nyo dito guys, si right back nila is tumakbo rin pataas paakyat sa kanan. Dito guys, kung mapapansin nyo is nasa baba na yung bola pero nasa posisyon pa rin ng Liverpool. Kaya yung right back nila is hindi siya bumaba at tatlo pa rin yung depensa nila dito sa baba. At dito guys, pag akyat ng kanilang center back, yung dalawang fullback is hindi siya sumunod sa taas kundi naiwan sila doon sa baba para mag-receive ng back pass. At dito guys, nung naagaw na ng kalaban yung bola, so si right back dito is dali-dali nang tumakbo, pababa para makatulong sa depensa. So yung key point dito guys, sa inverted fullback, so yung mga dapat tandaan is kapag nasa right side yung bola is aakyat din si right back. At pangalawa is si right back is pwede siyang mag-overlap sa midfielder at pwede siyang umakyat hanggang sa forward. At pangatlo, pag nasa left side yung bola, so si left back naman yung aakyat sa taas. At pang-apat, pag si left back yung nasa taas, so si right back, so kailangan siyang bumaba at tumulong sa depensa at vice versa. So, panglima, kapag nasa posisyon ng kalaban yung bola, so si left or right back, so kailangan silang bumaba para tumulong sa depensa. At panghuli, kung nasa ilalim yung bola, pero nasa posisyon ng team or nasa offensive position, so kung sino man yung nasa taas, si left man or si right back man yung nasa taas, so hindi na nila kailangang bumaba. So, kapag nasa offensive position yung team, so dapat tatlo lang yung nasa baba. At kapag umakyat itong si center back, itong dalawang fullback, kailangan silang bumaba para mag-receive ng back pass. So, ayun. So, yun lang yung mga dapat nating tandaan kapag
nasa inverted fullback system yung team.